Sa likod ng nakasisilaw na ilaw ng Maynila, isang batang buhay ang biglang naputol sa gitna ng gabi. Isang nakapangingilabot na pagkahulog mula sa 27 palapag, isang napakagandang mukha na nasira sa gitna ng maunlad na lungsod. Ang insidente ay unang binalot ng isang trahedyang aksidente, isang personal na kasawian. Ngunit ang katotohanan sa likod nito ay isang madilim na sabwatan, isang bangin ng pagkabulok at maitim na kapangyarihan. Ang mga kriminal nagtatago ng kanilang mga kasalanan sa likod ng mga ngiti at posisyon ay naniniwala na hindi sila maaabot ng hustisya. 4:30 ng umaga, ang Maynila ay natutulog pa rin ng mahimbing, ilang ilaw sa kalye at ang tunog ng walis ng mga masisipag na janitor ang maririnig. Sa loob ng eksklusibong condominium na The Azure Tower sa Makati, kilala bilang paraiso sa itaas para sa mayayaman, halos walang ingay. Ang infinity pool sa tuktok ay sumasalamin pa rin sa mga kumukupas na bituin. Ang mga inayos na damuhan ay basa pa rin ng hamog sa umaga. Si Aling Nena, isang janitor na nagtrabaho sa gusali sa loob ng halos 5 taon, ay nagsimula sa kanyang trabaho tulad ng dati. Ang kakatuwang tunog ng kanyang kariton ang tanging sumisira sa katahimikan ng marangyang lugar. Nang papalapit siya sa fountain sa gitna, isang kakaibang imahe ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa paanan ng puting estatwa ng diyosa na gawa sa marmol, may kakaibang bagay, isang tumpok na hindi gumagalaw sa mamahaling granite tiles. Sa una, naisip niyang ito ay isang basurang itinapon ng isang iresponsableng tao. Inis, itinulak niya ang kanyang kariton papalapit. Nagbabalak na linisin ito ng mabilis. Ngunit ilang metro pa lamang ang layo niya, isang matapang na amoy ng dugo ang suminghap sa kanyang ilong na nagpahinto sa kanya. Ang maputlang dilaw na ilaw mula sa ilaw sa hardin ay naglinaw sa bagay sa kanyang harapan. Hindi ito basura. Ito ay hugis ng isang tao. Nahulog ang walis ni Aling Nena mula sa kanyang kamay na lumikha ng isang tuyong tunog. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig, sinusubukang pigilan ang isang nakapangingilabot na hiyaw na nagbabanta na sumabog mula sa kanyang dibdib. Isang batang babaeng katawan na nakasuot ng manipis na sutlang nightgown ang nakahiga nang nakalupasay sa isang hindi natural na posisyon. Ang mahaba niyang itim na buhok ay basa ng hamog at ang isang madilim na likido ay bumalatay sa kanyang halos hindi na makilalang mukha. Sa paligid niya, ang isang pool ng dugo ay nagsimula ng matuyo na bumubuo ng isang nakakatakot na itim na bilog sa mga kulay na tile. Ang nakakalungkot at nakamamatay na tanawin ay ganap na salungat sa maluho at napakagandang The Azure Towers. Sa wakas, hindi na napigilan ni Aling Nena ang kanyang sarili. Isang nakapangingilabot na hiyaw ang pumunit sa tahimik na espasyo. Ilang minuto ang lumipas, ang security team ng gusali ay nagmamadaling dumating. Lahat sila ay nataranta nang makita ang trahedya. Tumunog ang alarma at nagsimulang umilaw ang mga ilaw sa mga balkonahe. Nagising ang buong palasyo sa pagkalito at takot. Ang balita tungkol sa mahiwagang pagkamatay ay kumalat ng mas mabilis pa sa bilis ng liwanag sa mga panloob na chat group ng mga residente. Sino yan? Taga dito ba yan? Siguro may utang sa sugal o broken-hearted? Ang taas-taas niyan. Pag tumalon ka dyan, ano pa kaya ang mangyayari sa'yo? Balita ko bata pa daw yung babae. Parang bisita daw siya ng isang milyonaryo sa 30 palapag. Ang mga haka-haka at teorya ay walang tigil na inilabas. Iniisip ng ilan na nagpakamatay siya dahil sa presyon ng marangyang buhay. Iginigiit naman ng iba na ito ay isang aksidente dahil sa kalasingan. Ngunit sa isang lugar, sa mga pribadong text message, isang malabong takot ang nagsimulang gumapang. Nakakatakot yung crime scene, baka murder kaya. Pagkaraan lamang ng 15 minuto mula sa nakapangingilabot na sigaw, dumating si Lieutenant Colonel Ricardo de la Cruz at ang kanyang team sa The Azure Towers. Tiningnan niya ang lugar.
Ang pinangyarihan ay hindi sa damuhan kundi sa granite floor ng fountain area. Ginawa nitong mas nakapangingilabot ang madilim na dugo at ang hindi natural na posisyon ng biktima. Walang bakas ng pagkaladkad, isa lang ang lugar ng impact. Initial report. Lumapit ang isang batang forensic examiner kay Lieutenant Colonel De La Cruz na may pag-iingat sa kanyang boses. Babae ang biktima. Nasa edad 20-25, namatay dahil sa matinding impact mula sa mataas na lugar. Batay sa antas ng pinsala sa buto at mga internal organs, ang taas ay maaaring mula sa ika-55 palapag pataas. Tinatayang oras ng kamatayan ay humigit kumulang 1 hanggang 2 ng madaling araw. Tumango si Lieutenant Colonel De La Cruz. Hindi inaalis ang kanyang matalas na mga mata sa katawan. Ang ganda ng pagbagsak. Bulong niya. Masyadong malinis para sa pagpapakamatay. Ang isang taong tumalon ay madalas na natataranta at ang katawan ay magkakaroon ng walang malay na reflex na lumilikha ng mga komplikadong paggalaw. Ngunit dito, diretsyo ang pagbagsak ng biktima. Halos sa isang punto. Ito ay alinman sa isang kakatuwang pagkakataon o ang biktima ay ganap na walang malay bago mahulog. Ang pagkilala sa pagkakakilanlan ay hindi mahirap. Batay sa mga nakikilalang katangian at impormasyon mula sa pamamahala, kinumpirma na ang biktima ay si Bianca de los Reyes, 24 taong gulang, may-ari ng Unit 2701. Ang pangalang ito ay agad na nagdulot ng maliit na pagyanig sa imbestigasyon. Kilala ng lahat ang sikat na beauty queen, isang simbolo ng kayamanan at perpektong tagumpay. Ang kanyang pagkamatay sa kanyang maluho tirahan ay lumikha ng isang mapait na pagkakasalungatan. Ang warrant para sa paghahanap sa Unit 2701 ay agad na ipinatupad. Sa loob, isang marangya, malamig at nakakagulat na maayos na espasyo ang bumati sa kanila. Walang suicide note, walang bakas ng pagkakagulo. Lahat ay malinis at walang bahid. Sa dressing table, bahagyang nakabukas ang isang kahon ng alahas at ang lipstick ay nakahiga pa rin na parabang nagmamadaling umalis ang may-ari nito, ngunit walang mga palatandaan ng sapilitang pagpasok. Nang suriin ang silid-tulugan, natuklasan ng isang batang imbestigador ang isang kritikal na detalye. Ang puting kama ay may kakaibang mga gusot, na parabang sinubukan ng isang tao na ituwid ito ng pabaya. At higit sa lahat, nang baligtarin nila ang makapal na alpombra sa paanan ng kama, natagpuan nila ang isang buton ng kamiseta ng lalaki, ang uri na may black stud na hindi kabilang sa alinman sa mga damit sa wardrobe ni Bianca. Kasabay nito, ang pagsusuri sa security system ng gusali ay nagbigay ng nakababahala na resulta. Ang lahat ng data ng kamera ng hallway ng ika-27 palapag, elevator at pangunahing lobby mula 10 kagabi hanggang 4:00 ngayong umaga ay nawala. Ang security chief, isang kalagitnaan ng edad na lalaki na may maputlang mukha, ay nagpaliwanag na nagkaroon ng biglaang pagkasira ng system na nagresulta sa pag-restart ng server at pagkawala ng data. Ang pagkasira ng system ay nagtanggal lamang ng 6 na oras ng data sa mga pinakamahalagang lokasyon. Ngumisi si Lieutenant Colonel De La Cruz sa kanyang ulo. Hindi ito pagkasira, ito ay isang sinasadyang pagtatakip. Walang telepono, walang suicide note, ngunit may isang kakaibang buton at ang data ng kamera ay tinanggal ng hayagan. Ang kaso ay opisyal na nagbago mula sa pinaghihinalaang pagpapakamatay patungo sa isang organisadong pagpatay. Isang perpektong plano ang binuo, ngunit kahit gaano pa sila kaingat, nag-iwan pa rin sila ng isang nakamamatay na pagkakamali. Habang nagkakagulo ang buong Maynila sa trahedyang pagkamatay ni Bianca de los Reyes at ang mga pulis ay nakikipaglaban sa oras upang malaman ang katotohanan sa ibang mga sulok ng lungsod, ang buhay ng ilang tao ay nagpatuloy ng normal. Sa isang marangyang photography studio sa Makati, ang sikat na photographer na si Ricardo Ricky Fajardo, 34, ay nagdidirect ng isang photoshoot para sa isang magazine. Ang kanyang mukha ay lubos na nakatuon,
at ang kanyang matalas na mga mata ay tumitingin sa lens, kinukuha ang bawat sandali ng batang modelo. Si Ricky ay kilala sa industriya bilang isang taong mahirap palugdan, perpeksyonista, ngunit lubhang may talento. Walang nakakita sa kanya ng anumang palatandaan ng ibang bagay. Bukod sa karaniwang pagkamainitin ng ulo kapag ang isang ilaw ay nakalagay sa maling anggulo, sa pagitan ng mga kuha, tahimik niyang binabasa ang balita tungkol sa pagkamatay ni Bianca at bumuntong hininga ng may drama. Sayang naman yung talent. Masyado ng pressured ang mga kabataan ngayon. Hindi kalayuan. Sa isang high-end real estate agency sa Ayala, si Arturo Art Bautista, 52, ay nakikipagkita sa isang mahalagang partner. Ang milyonaryo na may malaking tiyan at kalbong ulo na natatakpan ng ilang manipis na hibla ng buhok ay nagpapanatili pa rin ng isang kumpiyansa at mapagbigay na gawi. Tumawa siya ng malakas. Tinapik ang balikat ng kanyang partner at pinag-usapan ang tungkol sa mga proyekto ng lupa na nagkakahalaga ng 10-10 milyong piso. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa maganda at batang secretary na nagbubuhos ng tsaa na ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pamilyar na pagnanais. Para kay Art, ang lahat ay mabibili ng pera, mula sa lupa, posisyon, hanggang sa magagandang babae. Ang pagkamatay ng isang ginintoang itlog na manok na tulad ni Bianca ay tila bahagyang nagpangunot ng kanyang noo dahil sa pagkawala ng isang investment kaysa sa anumang sakit. Si Benito Ben Cruz, 47, ang manager na nag-alaga kay Bianca mula sa kanyang mga unang araw, ay nakaupo sa isang coffee shop sa hardin, nakikipagkita sa ilang iba pang mga batang babae. Nagpakita si Ben ng matinding kalungkutan na patuloy na nagsasalita tungkol sa kanyang talentadong ngunit unlucky na kapatid. Ang bait niya, pero introvert. Siguro hindi niya nakayanan ang pressure ng kasikatan. Umiiyak na sabi ni Ben sa mga baguhang modelo na ang kanyang mga mata ay pula ngunit walang kahit isang luha. Ginagamit niya ang trahedya ni Bianca bilang isang kwento ng babala at sa pamamagitan nito, pinalalakas niya ang kanyang kontrol sa mga bagong biktima. 3 lalaki, 3 magkakaibang setting, ngunit lahat sila ay tila walang kinalaman sa trahedya. Samantala, sa headquarters ng PC-02, hindi pinalampas ni Lieutenant Colonel De La Cruz at ng kanyang mga kasamahan ang anumang detalye. Ang black stud button ay ipinadala para sa pagsusuri. Ipinakita ng mga resulta na ito ay isang produkto mula sa isang high-end na brand, limited edition. Ang pagrepaso sa listahan ng mga VIP customer ng brand sa Pilipinas, kasama ang pagsusuri ng mga social relation ng biktima, 3 pangalan ang agad na inilagay sa ilalim ng hinala: Ricardo Ricky Fajardo, Arturo Art Bautista, at Benito Ben Cruz. Lahat sila ay nasa listahan ng customer. At higit sa lahat sila ay may malapit na relasyon sa negosyo kay Bianca de los Reyes. Lumitaw ang isang tiyak na lead mula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Isang part-time na kasambahay mula sa Unit 26E1 sa ibaba mismo ng unit ni Bianca, ang kusang loob na nakipag-ugnayan sa pulisya. Sinabi niya na noong bandang hating gabi, narinig niya ang malakas na musika mula sa itaas, kasama ang mga argumento at ang tunog ng mga bagay na nababasag. Ngunit ang nakakatakot sa kanya ay noong bandang ino ng madaling araw, narinig niya ang isang malakas na tunog sa balkonahe ng kanyang silid, ngunit dahil sa takot, hindi siya naglakas loob na lumabas upang tumingin. Kinabukasan, nang naglilinis, nakita niya ang isang pilak na high-heeled na sapatos na may sirang strap na natigil sa mga bougainvillea. Iyon ang katapat ng mga sapatos na suot ni Bianca ng gabing iyon. Sapat na ang ebidensya. Nakuha na ang mga saksi. Ang bitag ay unti-unting humihigpit sa paligid ng mga kriminal na kampanteng ginaganap ang kanilang sariling drama. Sa ika-4 na araw, ang presyon ay nakadagan sa mga balikat ng bawat investigador. Hinihiling ng publiko ang isang sagot. Ngunit ang direktang ebidensya ay isang pader na halos hindi malalampasan. Walang kamera na nakatutok sa balkonahe ng Unit 2701.
Iyon ay isang nakamamatay na blind spot, isang perpektong proteksyon na maingat na kinakalkula ng mga kriminal. Kailangang baguhin ni Lieutenant Colonel De La Cruz at ng kanyang team ang kanilang diskarte. Hindi sila naghahanap ng ebidensya ng pagpatay, ngunit ng ebidensya ng pagtatakip. Kung malinis sila, hindi nila kailangang magtago ng mga bakas, giit niya sa nakababahalang pagpupulong. At mula sa direksyong ito naganap ang pambihirang tagumpay. Matapos ang maraming pagsisikap, sa wakas ay naibalik ng forensic team ang isang bahagi ng tinanggal na data mula sa security server. Ito ay hindi isang perpektong video, ngunit magkakahiwalay patchwork frame. 10:15 p.m. Mga imahe mula sa kamera ng hallway ng ika-27 palapag, sina Ben Cruz at Ricky Fajardo ay inaalalayan si Bianca de los Reyes na malinaw na nawalan ng kamalayan sa Unit 2701. 10:48 p.m. Kamera ng elevator. Pumasok si Art Bautista, may dalang supot ng papel mula sa isang sikat na tindahan ng alak. Pinindot ang ika-27 palapag. 2:30 a.m. Isang nakamamatay na katahimikan. Walang mga imahe sa halos 4 na oras. 2:31 a.m. Nakuhanan ng kamera sa hallway ng ika-27 palapag ang unang imahe pagkatapos ng data gap. Bumukas ang pinto ng Unit 2701. Sina Ricky at Ben ang lumabas sa una, gulo ang damit, walang dugo sa mukha. Sumunod si Art, na patuloy na pinupunasan ng pawis sa kanyang noo ng isang panyo. Nagmamadali silang pumasok sa emergency elevator, hindi ang pangunahing elevator. 2:45 a.m. Camera sa basement garahe. Sumulyap ang security chief sa itim na SUV ni Ben. Ilang segundo ang lumipas. Lumabas siya, may ipinasok sa kanyang bulsa na mukhang isang makapal na pile ng pera. Walang eksena ng pagtatapon ng katawan, walang eksena ng paglilinis, ngunit ang serye ng mga kaganapang ito ay sapat na. Ang oras ng kanilang pag-alis ay kahina-hinalang tumutugma sa oras ng pagkamatay ng biktima at ang oras na nakaranas ng pagkasira ang camera system. Ang madilim na aksyon ng security guard ay ang huling patak. Ang isang kautusan para sa isang biglaang pag-aresto ay nilagdaan. Ang plano ng pag-aresto ay kinakalkula sa bawat detalye. 3 grupo ng mga investigador ang sabay-sabay na kumilos. Si Ricky Fajardo ay inaresto sa kanyang studio. Natigilan siya. Sinubukang panatilihin ang kanyang kapalaluan, ngunit lahat ay nagsiwalat ang kanyang nanginginig na mga paa. Hinadlangan si Art Bautista nang maghahanda na siyang sumakay sa eroplano sa isang biglaang biyahe sa negosyo. Pinanatili pa rin ng milyonaryo ang isang superior na gawi na malamig na nagsasabing, "Makikipag-ugnayan sa inyo ang aking abogado." Ngunit ang malamig na pawis ay kumalat sa kanyang kalbong noo. Ang pinakamahirap na pag-atake ay nakatuon kay Ben Cruz. Tila naamoy na ng luma ng mga ngabayo na ito ang panganib. Sa halip na manatili sa bahay, nagtago siya sa isang barong-barong na bahay na may matataas na pader at saradong tarangkahan sa isang komplikadong lugar. Nang lumapit ang mga special forces, hindi sila tumanggap ng kooperasyon. Mula sa loob, umalingaw-ngaw ang isang masakit na sigaw. "Umalis kayong lahat, kung hindi, babarilin ko kayo." Kaagad pagkatapos, umalingaw-ngaw ang isang tuyong pagsabog. Isang bala ang tumama ng diretso sa kalasag ng isang mobile police officer. May baril si Ben Cruz, isang K-54, at ang sitwasyon ay naging lubhang tensyonado. Isang utos na palibutan ng buong lugar ang inilabas. Patuloy na nanawagan ang loudspeaker na sumuko siya. "Ben, napalibutan ka na. Itapon mo ang iyong baril at itaas ang iyong mga kamay." Malakas na umalingaw-ngaw ang boses ni Lieutenant Colonel De La Cruz. Ang kanyang tugon ay isa pang bala na bumasag sa bintana ng isang bahay. Malinaw na nasa matinding kalagayan ng panik si Ben, handang gumawa ng isang bagay na mapanganib. Ang isang malakas na plano ng pag-atake ay isinasaalang-alang, ngunit ang kaligtasan ng mga mamamayan at ng mga opisyal ay ang pinakamahalaga. Matapos ang halos 1 oras,
Ginamit ng special unit ang tear gas sa loob sa pamamagitan ng bintana. Sa madilim na usok, humakbang palabas si Ben. Hawak pa rin ang kanyang baril na ang kanyang mga mata ay pula. Binalak niyang magpaputok ng walang taro sa isang huling pagkakataon, ngunit bago pa man niya hilahin ang gatilyo, isang itim na anino ang sumugod sa kanya. Ito ay isang may karanasang investigador. Isang tumpak at makapangyarihang lock. Nahulog sa lupa ang K-54. Si Ben Cruz, ang pinakamarahas at agresibong tao, sa wakas ay napigilan. Ang kanyang galit na ungol ay nawala sa malamig na higpit ng mga posas. Sa harap ng hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya, ang pader ng pananahimik ng tatlong kriminal ay tuluyang bumagsak sa interrogation room. Ang paunang clumsy drama ay mabilis na nagbigay daan sa hiwa-hiwalay at patchwork na testimonya at pagkatapos unti-unti, nagsama-sama sila na nagpinta ng isang ganap at nakakatakot na larawan ng kung ano ang nangyari sa loob ng Unit 2701 sa nakamamatay na gabing iyon. Ang lahat ay nagsimula sa isang galit na tawag sa telepono mula kay Ben Cruz. Ang mga nakatagong post sa social media ni Bianca de los Reyes, isang walang muwang na deklarasyon ng digmaan, ay nag-udyok ng galit ng manager. Napagtanto ni Ben na ang ginintoang itlog na manok na masigasig niyang nilinang, alipin na palagi niyang kinokontrol, ay lumaki na ang mga pakpak at nagbabalak na maghimagsik. Ang pagkakaroon ng mga lihim na kontrata, pag-record at text message na hawak ni Bianca ay isang ticking bomb na maaaring sirain ang lahat ng karera, pamilya at posisyon na itinayo ni Ben, Ricky at Art. Isang lihim na pagpupulong ang naganap kung saan iginiit ni Ben dahil sa kanyang pagiging diktador na hindi nila siya maaaring hayaang magsalita. Kailangan nilang magkaroon ng isang bagay sa kanilang mga kamay upang manahimik siya magpakailanman. Si Art Bautista, na ginagamit si Bianca bilang isang ari-arian, ay nakaramdam ng pagkabigo ng nais ng bagay na iyon na kumawala sa kanyang mga kamay. Sumang-ayon siya na kailangan niya ng isang aral. Si Ricky Fajardo, na palaging itinuturing ang kanyang sarili bilang tagalikha ng kagandahan ni Bianca, ay nagdala ng pagkakasakit na paninibugho. Nang makita ang kanyang muse na nagkakaroon ng mas maraming relasyon sa labas ng kanyang kontrol, lahat sila ay mabilis na sumang-ayon sa isang brutal na plano. Hindi pagpatay, ngunit pagsira sa kanyang karakter. Paglikha ng isang hindi mapag-aalinlanganan na ebidensya upang itali siya magpakailanman. Ang kaarawan ni Ricky ay naging perpektong bitag. Gumanap sila ng isang palabas ng pagiging malapit, patuloy na nagpapakain kay Bianca ng alak. Ang batang babae, sa masaya at walang pag-iisip na kapaligiran, ay uminom ng labis. Nang makita siyang lasing, nagbigay si Ricky ng signal. Yun ay nang lihim niyang inilagay ang isang malaking halaga ng isang synthetic sex drug na inihanda ni Ben sa kanyang cocktail. Mabilis na nagkabisa ang napakalakas na gamot. Nagsimulang mawalan ng kontrol si Bianca, na ang kanyang ulo ay umiikot at ang kanyang katawan ay nanginginig. Ginagamit ang sitwasyong iyon, nagpanggap si Ricky at Ben na inaalalayan siya mula sa party sa pakikiramay ng mga nasa paligid na sinasabing dadalhin nila siya pabalik sa kanyang unit upang magpahinga. Nang magsara ang pinto ng Unit 2701, ang tunay na mukha ng mga demonyo ay lumitaw. Sa natitirang kamalayan, nadama ni Bianca ang panganib at sinubukan na magpumiglas at sumigaw, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na sumunod sa kanyang kontrol. Isang malakas na sampal mula kay Ben ang nagpabigla sa kanya. Kaagad pagkatapos, dumating din si Art na nagdala ng isang bote ng alak. Ang tunay na impyerno ay nagsimula. Hinila nila siya sa silid tulugan. Malamig na inutusan ni Ben si Ricky. Kuhanan mo. Ipakita mo ang kanyang mukha ng malinaw. Ito ang magpapatahimik sa kanya habang buhay. Sa pagkabaliw ng alak, droga at kasakiman, pinagsama-samang inapakan ng tatlong lalaki ang katawan ng batang babae. Hindi na sila ang matagumpay na mga lalaki.
ngunit 3 mabangis na hayop na kumakain sa kanilang biktima. Pinahirapan nila siya bilang paghihiganti sa kanyang pagtataksil bilang isang paraan upang igiit muli ang kanilang sakit na pag-aari. Habang nagaganap ang krimen, si Ben ang unang nakapansin ng isang bagay na kakaiba. Biglang lumambot ang katawan ni Bianca. Nawala ang bawat reaksyon kahit ang pinakamaliit. Inugyog niya siya ng malakas, ngunit walang pagdaing. Ipinatong niya ang kanyang tainga sa kanyang dibdib. Ang nakakatakot na katahimikan ay bumabalot sa kanila. Patay na siya, sabi ni Ben. Tumigas ang buong silid, nawala ang kaluguran. Ang kapalit nito ay matinding takot. Si Ricky ang unang nataranta na nagmamadaling tumawag sa ambulansya. Ngunit hinawakan siya ni Ben sa kwelyo at sumigaw, "Baliw ka ba?" Ang pagtawag ng ambulansya ay tulad ng pagtawag sa pulisya. At pupunta tayong lahat sa kulungan. Kahit maputla, mabilis na napagtanto ni Art ang sitwasyon. Ang milyonaryo ay nag-aalala lamang tungkol sa kung paano makakaligtas sa kanyang kasalanan. Muli, ipinakita ang talento at kalupitan ni Ben. Mabilis siyang bumawi na naging commander ng pagsasagawa. "Makinig kayo," sabi ni Ben. "Isang paraan lang. Magtayo tayo ng fake scene. Sasabihin natin na nagpakamatay siya. Pagkahulog mula sa ika-27 palapag, masisira ang lahat ng kanyang internal organs. Walang makakahanap ng kahit ano." Nagsimula ang isang maingat na paglilinis. Kumilos sila bilang isang profesional na koponan. Isa ang itinalaga na gumamit ng rubbing alcohol upang linisin ang lahat ng bakas ng biological matter sa kama, sahig at door handles. Tinanggal nila ang lahat ng bedsheet at pillowcase at inilagay sa isang itim na garbage bag. Ang pangalawa ay nagligpit ng mga napunit na damit, baso ng alak at lahat ng bagay na maaaring mag-iwan ng mga fingerprint o DNA. Ang cellphone ni Bianca at ang cellphone na ginamit ni Ricky para mag-film ay ang mga pinaka-nakakatakot na evidence. Gumamit si Ben ng maliit na martilyo mula sa toolbox ng unit na sinasadyang itinakda sa ibabaw ng granite floor at winasak ito sa daan-daang piraso. Maingat niyang tinipon ang lahat sa isang plastic bag, tinali ito ng mahigpit at ibinigay kay Art na dumadaan sa isang tahimik at madilim na kanal sa kanyang pag-uwi para itapon. Matapos matugunan ng lahat ng bakas sa loob, isinagawa ang huling at pinakamalupit na hakbang. Magkasama si Ben at Art na binuhat ang malamig at patay ng katawan ni Bianca sa balkonahe. Ang bigat ng isang walang buhay na katawan ay nagdulot sa kanila ng paghihirap. Walang pag-aatubili, inilagay nila siya sa rehas at pagkatapos ay itinulak ng malakas. Isang tuyong tunog sa gabi at pagkatapos ay katahimikan. Para makumpleto ang drama, tinawagan ni Ben ang security chief, isang tao na kilala niyang may hilig sa pagsusugal, isang mabilis na bargain sa telepono. 200,000 pesos ang kaagad na na-transfer bilang kapalit ng pananahimik at ang lahat ng data ng kamera sa ginintoang oras ay nagka-system error. Umalis ang tatlo sa gusali sa pamamagitan ng emergency exit na nakihalubilo sa kadiliman ng Maynila. Naniniwalang ang kanilang krimen ay perpektong nailibing. Ngunit ang batas ng Diyos ay mabagal pero tiyak. Ang detalyadong at nakakadiring confession ay tinatakan ang kanilang kapalaran. Ang kasunod na paglilitis ay naglabas ng karampatan at mahigpit na sentensya bilang isang hindi maiiwasang konsekwensya para sa kasuklam-suklam na krimen. Sentensya ng kamatayan para kay Ben at Art habang-habang buhay na pagkakakulong kay Ricky. Ito ay hindi lamang isang parusa kundi isang maingat na babala tungkol sa halagang babayaran para sa korupsyon, kasamaan at pagwawalang bahala sa buhay ng tao. Taus-pusong pasasalamat sa lahat ng nanood sa buong kaso. Ang kaso ni Bianca de los Reyes ay hindi lamang isang kwento tungkol sa isang personal na trahedya, kundi isang masakit na hiwa sa mga madilim na sulok ng lipunan. Ipinapakita nito na sa likod ng ningning ay maaaring ang bangin ng korupsyon at kapangyarihan at ang pera ay hindi kailanman maitatago ang kasamaan. Ang kaso ay isang mahalagang aral, isang babala sa ating lahat.
Malaman kung paano protektahan ang ating sarili mula sa mga panganib at huwag hayaang malampasan ng ambisyon ang ating humanidad.